Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong mga pwedeng madimanda o kasuhan ni General Torre. No? Ito pong mga members ng kulto ni Quiboloy na nangharas sa mga pulis, sa mga pamilya ng mga pulis ay pwedeng makasuhan dahil may bago pong talagang CIDG officer. At ganoon din po, doon po sa Quadcom hearing nung isang araw, may katanungan po doon. Pumunta po doon si Gu Huping, also known as Alice Gu. At may katanungan po si Representative Migs Nograles. Sino ang nagbenta sa Pilipinas? Naku, may mapapatunayan ba tayo dyan? Meron bang nailabas na pangalan sa Quadcom hearing na yon regarding the Pogo? Kasi po, karimari-marim, kasuklam-suklam ang ginawa ng previous administration ni Digong. No, malamang siya yan. No, sabi nga ng ating kaibigan na meron palang isang lugar sa Pilipinas na ang renta lang ng ilang hektarya ng lupa o square meter ay 30 pesos sa mga inchik. Kita nyo yan? O, yan po, no? Meron po tayong papakitang mga article dito at ilang quote card. Pero bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin at kasama natin sa ating video premiere at live streaming. Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all. So unahin muna natin ito. Ito medyo late ng balita ito. Sa balita po ng Inquirer, September 27, Nicolas Torre officially assumes post as CIDG chief. No, maalala nyo si General Torre, siya po yung nanguna sa paghahanap kay Quiboloy diyan po sa Cojic compound. No, na-promote na po siya bilang bagong chief ng CIDG, the Criminal Investigation and Detention Group. No, papalitan niya po si Police Major General Leo Francisco. Baka magre-retire na po si General Francisco. So congratulations po, General Torre. Angat ng isang star yan. Major General na siya. Malamang po yan, no? Now, dahil ayan ay good news na promote si General Nicolas Torre, good job naman po yung ginampanan niya. Ito po yung balita sa Philstar. Sundan na natin nung September 28. Ito lang. Sabado lang yan, no? Fresh na balita to nung Sabado sa inyo. Cojic members who harass police families to face raps, meaning makakasuhan sila kasi bago na ang CIDG chief, no? Walang iba kundi si newly promoted Police Major General Nicolas Torre. Okay, the Philippine National Police CIDG will file cases against people who threatened police officers and their families during the manhunt for Cojic founder Apollo Kibolok. CIDG Brigadier General, Brigadier General pa rin siya. Dapat yan Major General. Nicolas Torre III said he will personally file cases of harassment and direct assault against the personalities he has identified as having harassed him and his family at the time he was leading thousands of policemen looking for Quiboloy at the Cojic compound in Davao City. One of the complainants is myself because I was one of the harassed police officials. Ayun po yung sabi niya sa interview. Buti nga sa inyo, no? Tama lang yan. According to Torre, he has no issue if Quiboloy supporters were only harassing him and fellow police officers. But what he could not accept was when their respective families were also harassed. Correct, dinamay nyo ang pamilya . Okay lang kung yung mga pulis kasi
matindi naman ang tolerance ng mga yan. Pero sinali nyo ang pamilya, delikado kayo dyan. He cited his own case wherein his wife and children were attacked by Quiboloy's followers on social media platforms. Quote, "The social media accounts of my children were flooded with hate messages," sabi po ni General. A lawyer of Quibolo, whom he did not identify, also made public pronouncement urging his family relatives to admonish him and stop the manhunt against the preacher. Parang kilala ko na yan. Oo, yung sinasabi kong number 1 sinungaling na lawyer. They involve our children and our spouses. It's already gone overboard and I cannot allow that. O yan. For the people who harass his family, Torres said they will expect notices about their cases in the future. Will bring them to the court. Tama lang yan. Ako sa laula po talaga no? Kaya nadamay dito ang Kojik kasi may nakisalo dito Oo, hindi lang mga Kojik members yan. Mga panggulo. Yung mga, alam nyo na, mga utak kriminal kasi takbuhan po ng kriminal yang Davao City. Good job, General Torre, CIDG Chief. Sige, kasuhan mo sila. Damay ang pamilya mo. Alam ko po yun. Evident po yun. Yung isang lawyer dyan, talagang sinabi pa, nakikiusap pa sa pamilya mo, mga ano mo, kamag-anak mo, whatever. Walang ganon. Di po ba? Kung naninindigan kayo, naninindigan din ang magaling na General Torre at ang mga kapulusan. Saludo po, salute po sa inyo mga pulis, no? Na kahit na kayo ay harang-harangin, iharas, pinagpatuloy nyo pa rin yung inyong tungkulin. Okay? Congratulations po kay new CIDG. Alam ko, Major General na po yan. 2-star General yan. No? Congratulations po, General Torre. Now, pasok naman tayo dito kay Alice Gu. Kasi may pinatunayan po no? International na balita ito. Pinick up ng Philstar Global saka Inquirer, no? Kasi dun sa ipinakitang video ng isang representante doon sa Quadcom, dito nanlumo si Gu Yuping o si Alice Gu. Okay? Ito po, sa ulat ng Philstar Global again. Detain Chinese spy tags Alice Gu or Gu Yuping as asset. Ayan. Ito yung napanood ko sa isang balita ng Indian news na ito nga kinover yan. Actually, ang kumover nito, Al Jazeera, na nahuli po yung isang spy dito at talagang tinatag nila na si Alice Gu ay isang Chinese spy. Matagal na siyang nailagay dyan sa ating bansa. So ito po yung laman ng balita, mga kababayan. A self-confessed Chinese spy has linked detained former Banban Mayor Alice Gu to China's Civilian Intelligence, Security and Secret Police Agency. Xizhang, hirap naman banggitin na to, a tycoon currently detained in Thailand, spoke exclusively with Al Jazeera in a documentary titled Xizhang, Discarded Chinese Spy or Criminal Mastermind. In the documentary, she claimed that she was an agent of China's Ministry of State Security and that he was recruited in 2016 by a man he met in the Philippines. Ay grabe, sa Pilipinas pa kayo nagkita ng gago na yan, no? She, who is fighting extradition to China over charges relating to operating online gambling sites, said the man promised to get rid of the case against him in exchange for being a spy for the Chinese government. Ay, grabe Sa Pilipinas yan sabi niya. Sa bansang Pilipinas sila nagkita. Nakakahiya ito. Through a custodian, she gave Al Jazeera access to some files that supposedly prove his claim of being a Chinese spy. Among the documents was a dossier about Gu Yuping, the supposed Chinese name of Alice Gu. Ay, may dossier na siya. My God. No? Dossier. Meaning, anong ibig sabihin ng dossier? A collection of documents about a particular person. No? Yan. Ano ang pronunciation? Dossier. Dossier. Tama tayo. Dossier. Nako, patay na Alice Gu. Eto, may dossier ka.
The dossier listed China as Gu's place of birth and also identified her mother as a certain Lin Weiyi, the same Chinese woman that has been brought up during Senate hearings regarding Gu's identity. It also listed Gu's supposed address in China, which Al Jazeera found to be the address of the local office of the Chinese Communist Party. Ay nako, Alana. Baon ka dito. Waray, in the documentary, she admitted talking to Gu using his handler's mobile phone when Gu supposedly asked for financial assistance to support her campaign. Ay, tumawag ka pa pala kay Xi para sa iyong campaign. Xi said she declined the request so as not to offend the Philippine government. Baray. He had a message for Gu. China cannot be trusted. The two of us dedicated our lives to China's Ministry of State Security. Look at what happened to me. If you don't want to be eliminated, you should tell the world the truth. Ay, patay ka. Ayun. Nahuli po si Xi sa Thailand following a red notice list issued by the Interpol. Parang si Tebes lang ito. Nako po. Wow! Antibay mga kababayan. Nako, delikado buhay nitong mga to. O, alis tayo dyan. No? Pinapahapyawan lang natin. No? Now, nako, nung pinakita po yan sa Quadcom hearing tungkol sa Pogo, nako, nag-iba ng anyo si Alice Go. Ang sabi po ng Inquirer, agitated. Alice Go loses cool after house shows docu on Chinese spy. Dati di ba pangiti-ngiti lang siya, patwitams. Nung nakita niya yon, patay. Nakita may dossier siya Di ba yung mga dokumento na magpapatunay na yung cover mo ito. Ito ang cover mo, the dossier. Patay na. Parang ano po yan, French word, dossier. Tama ba? Dismissed Banban Mayor Alice Gu has always exhibited a calm and happy demeanor, which is often gleaned on social media. But at the House Representative Quad Committee, Go appeared to lose her cool and showed a different side when Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, ito yung jowa ni Representative Migs Nograles, no? Ito nga, pinakita ni Almario pala, siya palang nagpakita nung video ng documentary nung Al Jazeera tungkol kay Chinese spy Xi Ziyang. Ayan ha. O dito, sabi dito ni Almario then highlighted that this was already a different investigation involving Gu. So Mr. Chair, I'd like to point out to this committee that even we have been making our own research, pulling up our own inquiries, this is another source from a completely different party. And it's unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person named Xi Ziyang, trusted with encrypted file, showed to Al Jazeera that there is a dossier, confirming that there are Chinese spies all over. Here also in the Philippines, and undoubtedly shows Gu Yuping. Na-implanta yan. Mr. Chair, again, we were told kanina, nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas. Kung dito ba siya pinanganak. She first said na dito raw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo na sa address sa Pujan, nakilala nila si Alice Go or Gu Yuping as anak ni Lin Weiyi nung pinakita nila yung picture ni Gu Yuping. Patay ka. Yari na. So dito, no, habang binabanggit yun ni Almario, si Alice Go is nearing. Tumitingin siya, nanginginig siya. No, talagang hindi niya matanggap, patay na. Ito ang sabi niya, Your Honor, yung Xi Xinjiang na sinasabi niyo po, yan po ba yung pinakita niyo po kanina sa akin sa picture? Hindi ko po siya kilala at sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko po rin yung details. Gusto ko pong magdemanda. Hindi ko po siya kilala. Ay, talagang pinagdidiinan niya, mga kababayan. Pinagdidiinan niya na talagang hindi niya kilala. Ganyan po, well-trained ito, si Gu Yuping. She is well-trained. Hindi mo paliwanag yung iyong kabataan, wala kang maalala. Kami nga, ako nga sa ulo ko pa yung grade 1 ko Kilala ko pa yung classmate kong nagpupunas ng puwet ng classmate namin ng tae sa school, sa room namin
'Di ba palagi kong nababanggit yan minsan. Oh, ikaw wala. Oh, kilala ko pa yung mga pangalan ng classmate ko nung grade 1 ako eh. Oh, wag ko na sabihin kasi baka ayaw nila, 'di ba? Oh, ito ang sabi. Hindi natin madidemanda, Miss Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand, and the reason why he's speaking the truth now is because he was saying in the video that is that he is also being illegally detained. Kaya nga sa galit niya, he wants to speak the truth out to the world. O yun ang sabi ni Almario. What does he have to lose? O sabi naman ni Guyuping, Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign funds entirely. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At yung video na pinakita ni Congressman Chino kanina, hindi ko po siya kilala at gusto ko rin po parating sa lahat ng mga kababayan ko at buong Pilipinas na rin po mahal ko po ang Pilipinas. Ay nako, kung mahal mo ang Pilipinas, spill the bean. O ito naman ang napansin ni Migs Nograles, ha? Na agitated na nga siya, emotional na talaga si Guyuping, maiiyak na siya, mukhang sabi na kasi ang totoo, kakaasar ka, huling-huli na nga, may dossier na yung spy, ibig ba sabihin, ginawang ka na lang yan, ano yan, planted evidence? Hindi, galing yun sa spy, meron siyang papel, spy na yun, hawak niya yung dokumento, ano ang sabi ni Migs? Because you're saying na hindi mo kilala at ididemanda mo. Ano naman mabibenefit din itong si Yang Zheng na to name you? Kaya nga, sabi ni Alice Gu, Your Honor, I think it's better for you to ask him kasi siya po yung naglabas ng video. So siya po ang nakakaalam kung anong makakapag-benefit sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Pinaninindigan niya po. Ngayon, sabi ni Migs Nograles, talagang galit na si nanginginig siguro, talagang emotional na siya. Nabaon siya eh. Nabaon siya mga kababayan. The dossier will not lie unless kilala nung mga senador si Xie Yangjiang. Inimplanta yung dossier. Itong sabihin mo Xie Yangjiang, ganun. Imposible naman yun mga kababayan. Kayo ba maniniwalang mag-iimbento ang mga MBI natin, yung mga nasa intelligence committee natin? Hawak nung spy yung dossier. Di ba? Ang sabi ni Migs, okay, relax ka lang. Bakit ka galit? Emotions get into her. Para ipakita niya, ganyan yan. Magaling mag-cover up, magaling mag-mask ang mga spy. Madam Nograles, magaling yung mga yan. According to Nograles, Gu did not have to be riled up in this discussion. Sabi ni Gu, galit po ako kasi po ganito rin yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako, mahal ko po ang Pilipinas, Pilipino po ako, hindi po ako spy. Sabi ni Nograles, relax ka lang. You don't have to be so riled up if you know the truth, right? Patay. Tama naman po si Representative Nograles, relax lang. Pero kung ako sa'yo, Guyuping, better tell the truth. Take a note. Again. Take a note. Take an oath pala. Take a note. Take an oath. Once and for all. Take a note. Take a note ako ng take a note. Ano ka ba naman, Laura? Bulol ka talaga, Tokis. Take an oath. Sabi mo, for the last time, I will take an oath. I will tell you the truth. Pakita ka ng seriousness. Sabihin mo ng totoo. Huli na eh. Wala na, sukol na eh. End of the line. That's it. You are cornered. Nowhere to run. Nowhere to hide. Nowhere to escape. That's it. Wala na. Diba? Kumanta ka na lang ng anumang kanta yun. It's the end. Yung Boyz II Men. End of the road. Nakalimutan ko mga kababayan. Ganda pa man din ang awit na yun. Ito. Isang quote card lang ni Representative Migs Nograles. Basahin ko lang tong sinabi dito ng Impact Leadership. Siguro, as early as 2017, ay mukhang naibenta na ang Pilipinas. Quote card. Paano nakapasok ang China dito? Paano nakalusot ang Chinese spy dito? At mas malala,
paano naging parte ang Chinese spy sa gobyerno natin na binoto ng mga Pilipino? Paano nangyari ito? Sino ang pumayag na mangyari ito? Ay, alam mo na. Sino? Sino? Hindi lang si Digong. Di ba, Elora? Care to share? Elora, isulat mo na dyan sa chat box or sa comment. Hindi lang si Digong nagsimula yan. Oo, si Digong, baka, tanong lang, Manchurian candidate din yan ng China. Lapdog ng China, ginamit ng China si Digong, pero meron pang isa dyan o ilan dyan na namuno ng bansa na nagpagamit sa China. Akala ko ba, Mr. Chair, di ba? The Philippines is not for sale. Oh, wow! I already heard that, Madam Migs Nograles. I heard that sa mga rally ng maisog. Ikaw naman, Representative Nograles, alam ko na kung sino tinutukoy mo eh. Yan yung sinasabi eh. Baka naman pala, the Philippines is not for sale dahil siguro as early as 2017 ay nagsimula tong lahat. Ay mukhang nabenta na ang Pilipinas. Sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Ay alam mo na yan. Yung mga nagsasalita niyan at may nauna pa dyan. Oo. Di ba? Bakit nila inimpeach ang Pangulong Erap Estrada? Bakit? Bakit? Tignan nyo. Tanging si Pangulong Erap nagsadsad ng BRP, Sierra Madre sa Ayungin. Ang sabi ng former defense chief niya na si Orly Marcado, kung hindi po napatalsik ang Pangulong Erap Estrada, lahat ng mga shoal or reef na pwedeng paglagyan, sadsadan ng barko ng Pilipinas, gagawin ng Pangulong Estrada. O ano nangyari? Hindi po ako naniniwala na dahil sa weteng o susugal o whatever ang ginawa ng Pangulong Estrada. Nang dahil nagsadsad siya ng barko sa Ayungin Shoal, doon nagalit ang China. China used someone to oust the former President Estrada. Ayun po yung aking opinion. Sino ang nagpagamit sa China? Balikan ninyo. Di ba? Ako, saludo kay Erap. Alam ko na tinira si Erap ng mga in-chief gawa ng sa BRP Sierra Madre. Talo ang China dun eh. Siguro kung hindi siya napaalis dyan, hindi maaagaw ang mischief, lalagyan yan. Hindi maaagaw ang subirip, lalagyan yan. Hindi maaagaw ang Pieri, hindi makakapasok ang 9-line nila. Kaso may nagpagamit mga kababayan. Kaya ang tanong, sino ang mga nagbenta ng Pilipinas sa China? Napasukan tayo ng spy, napasukan tayo ng pogo, kaya dapat linisin lahat ng inchik dyan na hindi naman Filipino-Chinese. Palayasin nyo sa Pilipinas. Diba? Lahat ng mga cuddlers ng Chinese, isama nyo na. Yung mga kababayan nating Pilipino ang sinasabing, Philippines is not for sale, huwag kayong maniwala. Mga gunggong ang mga yan, mga sinungaling. Di ba nakakagalit? Tama po ang tanong ni Migs Nograles. Sino ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Balikan mo yung panahon ni Erap. Bakit siya tinanggal? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.